Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Solidad Club para sa Panginoon. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon at nasindihan na ang ika-4 na kandila. So, ibig sabihin, lahat may sindi na. Ilang araw na lang ang hihintayin? Ilan? Ha? Di ba 4? Sige. Kasama daw yung ngayon. Okay, so ilang araw na lang. Pero kamusta naman ang ating paghahanda? Ilang araw na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpapasko na. Bakit ang mga mukha, panahon pa rin ng Kwaresma, malungkot pa rin? Ano bang pinagkakaiba? Parang walang nangyayari, lagi na lang sa kasambako lang mukha. No? Kaya ngayon, pang ilang araw naman ng simbang gabi? Pang-6. Sinong nakaka-6 na? Okay, mag-review tayo. Marami naman pala eh. Balikan natin ulit. Baka naman kasi magpapasko na tapos wala na naman tayong maalala. Ano nangyayari sa kwento? Kasi ito ay kwento ng pag-ibig. Di ba nga, ang ika-4, ika-4 na kandila ng pag-ibig. At itong ating nilalakbay, ito ay kwento ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa tao at ganun din ang pag-iibigan ni Maria at Jose. At lalong-lalo na ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Yan. O sige, okay na tayo. Balik na tayo. Nung unang araw. Unang araw ng simbang gabi, mayroong binanggit at mayroong ipinakilala sa atin. Sino yon? Sino po? Bautista. San Juan Bautista. At ano ang tungkol kay San Juan Bautista? Sige, total, kala niyo wala akong baon ha. Sige po. Okay, sa San Juan Bautista nung unang araw, ha? At sinabi ni Jesus, kasi 'di ba pag nanonood ka ng pelikula, parang ito agad yung senaryo.
So, eto muna. And then, unti-unti, babalikan natin yung kwento. Ibabalik tayo sa mga pangyayari. So, sa San Juan Bautista, ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus na hinihintay nating isilang doon sa Belen. So, mahalaga yung role na ginagampanan ni San Juan Bautista. Okay, ikalawang araw. Ikalawang araw. Di ba? Oh, una, present. And then, flashback tayo. O, ano nangyari? Ikalawang araw. Sino? Lahi po. Salin lahi. Di ba? Yung salin lahi, pinakilala sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang lahing pinagmulan ni Kristo. Kala nyo sa'yo, dito. Diba? Ang lahing may naalala kayong mga pangalang binanggit? Sino? Sige nga. Ha? Ezekiel? Solomon? Abraham? Chairman? Sino chairman? Walang chairman doon. Diba? Ilan lang yun sa mga pangalan na binanggit na lahing pinagmulan ni Kristo na pinapaalala, walang tinatanggal sa sino mang lahi dito. At ganoon din naman sa atin, yun nga lang talagang kinakalimutan natin ang ating pinagmulan. Kinakalimutan natin, lalong-lalo na kung meron tayong mga alitan, may mga hidwaan, may mga kaaway sa lahi na gusto natin tanggalin na lang natin sa pangalan natin. Tandaan nyo, kung hindi sila nabuhay, wala ka sa mundong ito. Pag may naputol doon, wala. Okay? Ikatlong araw. Sino ang ipinakilala sa atin ng ikatlong araw? Maririnig yan, yung pinakadulong pangalan na binanggit na sa saling lahing pinagmulan ni Kristo. Ikatlong araw, sino ang ipinakilala? Brad? Ha? Absent daw siya. Sino po? Siya na lang nagtaas ang kamay. Sino? Si San Jose. Okay, si San Jose, nung ikatlong araw, nag-i-emote. Nagdadrama siya. Bakit? Baka gusto niyo mag-share. Baka gusto niyo mag-contribute. Bakit nag-i-emote si San Jose? Ha? Nalaman niya ng buntis si Maria. Dahil sa mga chismosang kapitbahay. Diba? Buntis na si Maria, hindi pa sila nagsisiping, hindi pa sila nagsasama. Bakit buntis na si Maria? Kaya binalak niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Yan. Pero babalikan natin yan mamaya, no? So, ikaapat na araw. Aabot ba to doon? Nagsisimba po ba kayo? Ikaapat na araw. Ayan. Nay, sinong pinag-usapan ng ikaapat na araw? Zacarias tsaka si Elizabeth. Yan, si Zacarias at si Elizabeth. Nasabi doon, sabi nung anghel, no, nung magpakita yung anghel, Zacarias, dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak na. At yun yung si Juan Bautista. Yan. Kaya at sinasabi din, di ba, walang panalangin na hindi dinidinig ang Diyos. Bagamat ang panalangin natin ibinibigay ayon sa panahong itinakda ng Diyos. So, ilang taon na si Elizabeth nang mabuntis? Ilan? Ha? Matanda na. Mga 80 plus na. No? 84. Close kayo. Pero matanda na. Pero sabi niyo, baog na, matanda pa si Elizabeth. Ganon din si Zacarias, matanda na rin. Pero kung sa kanilang katandaan, doon ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang matagal nang hinihingi. Yon ay ang magkaroon ng anak. Sino may mga anak dito? Taas ang kamay. Ha? Lahat kayo baog?
Tandaan niyo mabuti ha. Tandaan niyo mabuti. Ang mga anak, ang mga anak, yan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Nakakalimutan lang natin na biyaya sila ng Diyos. Kadalasan, lalo pa ngayon, magpapasko na, ang tingin natin sa kanila, dahil magpapasko na, problema. Kasi ano ba ito, magpapasko na, bibili na naman ng laruan, bibili na naman ng damit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka problema. No? Naya, hindi kayo problema. Kaya huwag kayong magbigay ng problema. No, sa mga bata dito sa labas, dito sa kamba, huwag kayong magbigay ng problema. Dapat biyaya kasi kayo ay biyaya ng Diyos. Okay? Pang-ilang araw na tayo? Hindi, pang-5 na. Pang-5. Matapos kay Zacarias at Elizabeth. Kagabi, sino? Ha? Si? Mother mo siya. Si Mama Mary o si Maria, nagpakita na ang anghel kay Maria. Wala tuloy ako mabunot. Sandali. Baka cellphone yung mabunot ko, no? Ayan. Si Maria. Ayan po. Nagpakita naman ang anghel kay Maria at doon ay pinahayag na ang mabuting balita na siya ay magiging ina ng Diyos. So si Maria, sabi doon, nakatakda ng ikasal. So may plano na si Maria. Pero tandaan natin, kung meron ka mang plano, maganda ang plano mo, tandaan mo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung hindi man nangyayari ang inaasahan nating buhay, kailangan lang magkaroon ng pagtanggap sa atin na may plano ang Diyos sa akin. Okay? Okay na tayo. So, move on na. Tandaan ninyo, babalik ako bukas dito. Sino bang papi mo? So, ngayon, 6 na araw. Narinig natin nung 3 araw ang kwento ni San Jose. Pwede bang magsitayo ang mga tatay na naririto? Mga tatay, Pwede bang solidad clap para sa lahat ng mga tatay na naririto? Sige po. Kasi magandang sa paghahanda natin sa nalalapit na Kapaskuhan, sa kwento ni San Jose, maganda na ipinagdarasal niyo ba yung mga tatay ninyo? Kasi mahalaga yun, no? Ipagdasal natin ang mga tatay. Kasi yung mga tatay, mayroon niyang mga pinagdaraanan na kinikimkim lang sa kanila. Sinasarili lang nila. Kagaya ni Maria, meron ding plano si Jose. Pero di ba, nag-iba. Naiba ang plano. Nung una, hindi niya maintindihan bakit ganun. Kasi ang plano niya, gawing may bahay si Maria. Pero biglang ang narinig ang balita, buntis si Maria. Paano ng plano niya? Gumuho. Pero sa tulong ng anghel ng Panginoon, napaliwanagan si Jose. Kaya nung sinabi ni Jose ng anghel, huwag kang matakot, Jose, na tuluyang pakasalan si Maria. At ipinaliwanag yun. At si Jose, sabi, nang magising, sinunod niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Kaya maganda, may pagdasal natin ang mga ama, ang mga tatay, na sila nawa ay magising na. Kasi mula doon sa, bakit ganito nangyari? Di ba? Mula doon, huminto. Karamihan sa mga tatay, huminto na. Kasi nga, hindi nila maintindihan na ang kanilang mga plano hindi nangyayari. Malinaw doon, tandaan niyo po ha, ang mga tatay sa simula pa lang, ang gusto niyan makapagbigay ng magandang pamumuhay sa kanilang mga pamilya. Nalulungkot din ang mga tatay kapag nakikita nila na parang wala silang magawa.
Nalulungkot yan na kapag ang mga anak nila nakikita nilang madungis, walang tsinelas, walang sapatos, nalulungkot din yan. Kaya nga marami dito dinadaan na lang sa pag-inom. Dinadaan sa bisyo para lang mapagtakpan yung kanilang nararamdaman, yung kanilang kalungkutan na hindi nila maibigay kung ano ang dapat na ibigay sa kanilang pamilya dahil sila ang tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos para maging asawa, maging ama sa kanilang pamilya. Sabihin nyo nga sa mga tatay na naririto, huwag kang matakot. Brad, huwag kang matakot. Sayang ang tato. Kang matakot, Brad. Ha? Kaya naman eh. Kung sasabayan mo lang ng pagtitiwala sa Diyos, makakayang maging tatay. Yung mga dito, sa lugar natin dito, yung mga matatapang, kung tutuusin, mga duwag yan. Dinadaan lang talaga sa bisyo para hindi mahalata. Kaya lalo kailangan ipagdasal. Mahirap yung may iwan na lang tayo sa pag nakita mong hindi nakakapag-provide, sama na yung loob mo, pangit na yung tingin mo sa kanya, masamang ama na siya, irresponsableng ama na siya. Mahirap yung mabubuhay ka rin naman sa galit sa iyong ama, tapos didistansya ka na lang sa kanya. Kaya kausapin nyo rin. Kailangan din nila ng kausap. Yung mahinahon, kaya nga 'di ba, kinausap ng anghel si Jose, mahinahon, naintindihan ni Jose. Sa mga may asawa dito, kausapin nyo naman kasi. Kayo naman kasi pag magsasalita pala yung asawa ninyo, bubungangaan nyo na. Paano mangyayari? Paano siya makakapag-open up sa inyo? Paano yan makakapag-sabi sa inyo kung uunahan mo na? Kaya yung mga tatay, di ba, nananahimik na lang, o kaya maagang namamatay. O di ba, yung mga babae, bunganga ng bunganga, ang haba ng buhay. Pero sa pagninilayan natin ngayon, no? Try nyo din unawain. Ngayong nalalapit na Pasko, tingnan nyo rin, magdasal din kayo na malapitan ninyo ang inyong mga tatay. Makamusta nyo man lang. Hindi para lalapit kayo, hindi para humingi ng regalo, ng pera, o ng kung ano man, kundi lapitan nyo din. Kasi alam nyo, yung mga tatay, wala naman yung ibang hinihiling, kundi para sa pamilya. Di bali yung alam mong hindi yan naghahangad ng bagong damit, bagong sapatos, o kung ano man. Ang hinahangad niyan yung para sa inyo. Sadyang may mga pagkakataon na gipit eh. Wala silang mapagkunang, walang trabaho. Pero yung subukan nyo po, no? Yung kayong lalapin na tatapikin nyo lang siya, either yayakapin nyo, and then kakamustahin nyo lang, napakasarap sa pakiramdam ng tatay yan. So wag puro lapit na paghingi, kundi lumapit ka para alamin din at kamustahin din ano bang pinagdaraanan niya, ano bang nararamdaman niya. At ipagdasal natin sa tulong ni San Jose, nawa magising na rin sila nang sa ganon, masimulan na rin nila ulit o maipagpatuloy na nila ang pagiging ama at pagiging asawa sa kanilang tahanan. Amen?